1000 na kulay puti. Tagal ko na ginamit ito, nasa 4 years na yata nasira. Diyan, maglagay ko, pag-pick lang, wala na, hindi ko na nagamit itong kanyang pastor lang, 4 years na. Eh may continental value pa naman sana, sayang. Pero ito, instrumental ba? Instrumental value. Wala talaga. Pero ito, ayon sa nabasa kong design nito, meron siyang built-in na pang discharge ng capacitor. Pero hindi ko na tinesting medyo yung model na to. Saka hindi na to brand din na to, Pinersi na tong brand na to. Magkano yan? 1.2. Mas mura pa kasi. Pero kung ako magamit, bili ko dito na mga 1.4 pa. Mahal yung Mudjadjo eh. Ang kagandahan lang nito, Nasira din sa akin na rin. Pero pag-mixeran yan ah. ang kagandahan to, meron, kung halimbawa magta-test kayo ng mga SMD, pwede nyo tanggalin ito. Tapos, tatalpak nyo yung SMD. Dapat, ano to eh, meron akong share doon sa mga nagbebenta nito eh. May introduce yung product nila. Iya, shout out siya. Bakit naman? Ayan o. Pang SMD siya. Kung meron kayong tatesting na SMD transistor, ayan, dito. SMD capacitor, dito. Tapos, ginagamitan ko, hindi ko lang nadala, no? Meron akong twister doon na ceramic. Ang ginagamit ko pang testing nung sa ceramic. Saan mo rin nabili? Basado lang sir. Meron akong twister doon na ceramic. Sabihin yung ceramic yung pinakatip niya, yun yung ginagamit ko pang ipit doon sa SMD kapag under test ko. Kasi hindi ka pwedeng ipatong mo lang eh. Pag diniinan mo naman, masasense niya yung resistance ng kamay natin, magkakaroon ng error. Kaya ang ginagamit ko doon yung twister na ceramic type. Hindi ko lang nadala, no? Yun yung pinang-press ko dun sa component bago pag-testing. Maganda to, recommended ko to pag bili kayo ito. Napakamura lang. Yun lang, iwasan nyo lang yung magkamali kayo, baka ganun din po sa previous design nila. Kaya rin hindi nung hindi capacitor. Yes, sir. Alam mo ba dito ko nakakahuli ng SMD capacitor na mataas ng ESR? Na hindi, meron nakakakuha ko na ito. Tinetest ko yun, marami ko nakukuha ang capacitor ng SMD na tumataas ang ESR niya. Kaya, pag kailangan nyo may clip, o salpak nyo lang yan. Napakadaling gamitin. Kaya patuloy mo na ako. Yung binigay ni Mudjadjo, nasira din sa akin, may charge yung capacitor. Ano po? Nasira din. Sira na po ko. Napalit ako ng IT na loob. Yes, sir. Okay. Ito po yung mga type ng ating... Sarap po. Yung mga type ng ating MOSFET, ano? Kung titignan nyo po, itong klase ng package na to, ito po ay IC na. O yung tinatawag natin 8-pins VIP, dual inline package, diba? Kung makakita po kayo ng ganyan sa television na inverter, yan po ay hindi IC, yan po ay MOSFET. Karaniwan po yan, is either na single po siya na MOSFET, nasa package po ng 8 paa, magkakasama lang po dyan yung isang side niya, lahat ay drain, then may isang terminal, light up, yung pin number po para sa gate, at yung 1, 2, and 3 para sa source. At meron din klase ng transistor na yung kanyang, dalawang transistor pinagsama na sa isang package. Okay, bago natin puntahan yung sinabi ko sa inyo, isang transistor pinagsama na sa isang package, punta muna po tayo dito sa push-pull inverter. Ito pong push-pull inverter, ito po ay ginagamit din similar doon sa sinasabi natin na half bridge na power supply. Kaya meron pa po yun. Ito pong mga ganitong klase ng power supply, tuturo ko po sa inyo mamaya yung ating line wires kung paano pag-convert ang line wires. Hindi po natin isinama yun ng last week. Ito po ay may dalawang MOSFET transistor, hindi ko na mabit-bit ito, baka mamaya tanggalan. Yung dalawang MOSFET niya, ito po yun, yung Q1 and Q2. Push-pull po siya. Okay, sa paano po ba nag-ooperate ito? Check po natin ang ating oscilloscope. Okay, then plug natin ang ating power supply. Mag-defying nito sa mga... Okay, bago ko po ipa-plug makikita niyo po, ito po ang klase ng power supply nito, meron po siyang dalawang MOSFET. Yan, nakita niyo po, may dalawa po siyang MOSFET. Okay, naka-inject po yung aking oscilloscope, wala kayong makikita ang signal po dyan.
Okay, force on po natin ulit. Lagyan natin ng resistor. Patay, lower pa na. Lower pa na sinastop, sir. Kasi na rin may Last week lang eh, nakapunta ko eh. Ayaw na niya gumawa. Kasi ako po meron. Pero pwede rin po gamitin niya. Pwede rin po gamitin. Kasi meron po akong gano'n eh. Ito, modelo ba? Okay, lagyan natin sa channel 2. Medyo malinaw na ito. Ano ba yan? Nasa tayo hindi lang po. Yes, charge muna natin yung ating ano. Lagyan naman natin yung spring na kaya. Ating ano eh. Brother, saan ka galing? Sir, Saan ka galing? ikot lang ako sa Quiapo. Hihilong-hilo ka ngayon. Oo. Mula nga pa. Dumala ko doon sa inyo kanina, sir. Ah. Wala siya, no? Wala siya, sir, ano? Baon mo lang nandun eh. Ha? Baon mo. Saka may project nga si Kuya ko, malaki. Pinuputol yung volume Daming control. trabaho ngayon nun. Pinuputol yung volume control. Oo, hindi kasi may ginagawa siyang yung maraming control. Oo. Eh, ganun kalitit yung ano niya. Ano yung mixer? Hindi naman, yung amplifier na 733. Yun, basta 733. Yung marami siyang, meron siyang mixer. Yung mixer nga lang yan, di sliding, puro rotary. Eh, nabibili sa kaya po nanghahaba, di ba? Bakit kasi tignan, kaya sabi din nila, meron naman siyang grinder eh. Nilabas nga niya yung pangmalupitan niyang gato eh. Oo nga. Okay. Paano po nag-ooperate to? Alam niyo po ang difference ng ating push-pull, yung mga half-wave. Ayan po ay naka-dual o minsan naka-apat pa na transistor. Para mas stable yung output, ang trabaho ng dalawang transistor to alternate kung gumagana yan. Okay, umpisahan po natin sa Q1. Assuming na ito po yung ating Q1. Okay, pag naglabas ng signal tong si inverter IC, ito po yung nasa ibabaw. Ito po yung on. Ito yung tinatawag natin dead time. Off. On, off. Okay. Pag nag-switch si Q1, magkakaroon ng conduction ang source and drain o source and drain ng ating MOSFET. Ang flow po ng current niya from ground papunta po dito sa upper part ng Q1 pabalik po sa ating source. Magkakaroon ngayon ng induced voltage sa ating Q1. Ka-charge po yan. Then, pag off po nito, pagka kukulapse yung ating T1, maglalabas siya ng voltage secondary. Pag off niyan, sakto, mag-on naman itong Q2. Alternate po sila. Pag on ng Q2, ang flow ng current niyan from ground, dahil magbibigay ng signal itong si inverter IC sa gate eh. From ground, papunta doon sa ating drain, papunta doon sa lower part ng ating transformer. Then, magsa-charge na naman yung ating transformer. Pag-charge niyan, pag-off yan, maglalabas na ngayon ang voltage sa secondary. Alternate po siya. Kung wala siya, tinatawag na dead time. Pag namatay si Q1, mag-on naman si Q2. Pag namatay si Q2, mag-on na. Nalitan sila. Kaya yung output na zero nang wala nang chance magkaroon ng dead
signal. Ngayon, pag kinompress pa po natin yung dalawang signal na yan, naka-spread out lang po yan, ha? Makita nyo. Kaya ang capacitor po natin, kahit na napakababang value lang ng capacitor, pwede na po natin gamitin po yan. Kasi po, wala na siyang ganong filter kasi masyado nang masinsin po yung signal. Yan ang difference po nung single na transistor sa dual transistor. Okay. Sa push-pull inverter shown above, okay, yung pinaliwanag ko po sa inyo kanina, medyo baka mas malinaw po ito pag binasa po natin in English, ano? The push-pull inverter shown above, when P1 switch on, current flow through the upper half of the P1 primary and the magnetic field in P1 expands. Ito po yung sinasabi natin, yung P1, yung upper part. The expanding magnetic field in P1 induced a voltage across P1 secondary. When P1 turned off, magnetic field in P1 collapses, and after a period of dead time, Q2 conducts current flow through the lower half of the P1 primary. So ito naman po yung magpo-conduct sa kanya. And the magnetic field in P1 expands. Now the direction of the magnetic flux is opposite to the produced when P1 conducted. The expanding magnetic field induced a voltage across P1. After the period of dead time, P1 conduct in the cycle repeat. So palit-palit lang po sila para magkaroon tayo ng secondary. Kaya yan po ang difference nung push-pull saka doon po sa ordinaryo na mga transistor na single lang po. Kaya mapapansin niyo po, pag malalaki pong TV, ang power supply po niya, karaniwan pong ginagamit yan, dalawang MOSFET na. Magkatulong na sila. Mas stable kasi, saka mas mataas po yung power niya. Kaya naano ko na ilang ako po nakatingin na ako. Tinitingnan ko lang siya. Okay. Yung half bridge po, at saka ito pong full bridge, pare-parehas lang po ng principle yan. Ang pinagkaiba lang po niya, yung design po ng transformer at saka design ng mga MOSFET na ginamit. Kung gusto niyo pong maintindihan, pwede pong basahin nyo na lang, hindi ko na po ipapaliwanag yung data. Pare-parehas lang po yan. Meron siyang oscillator, meron siyang mga MOSFET transistor, meron siyang transformer, meron siyang high voltage transformer, meron siyang mga output. Okay, isa lang po ang design niya. Ito po yung sinabi ko sa inyo kanina, na meron pong mga MOSFET na dual na pinagsama na po sa isang package po. Ito po yung dalawa na po siya. Kung titignan nyo po, yung kalahati po ng IC, nandiyan na po yung 1, yung source 1, gate 1, at saka drain 1 magkasama. Then yung another transistor po, yung P-channel, yung source 2, gate 2, at saka D2. Pag po yan tinesting nyo, kailangan po yan, meron kayong data sheet dahil hindi nyo po makakapa yan kung may problema o wala. Bago nyo gamitan itong tester na to, kailangan nyo muna po ng data sheet. Ang data sheet po, libre po yan kay Kuya Google. Meron pong available, wala pong bayad. Okay, common fault found in inverter board. Dry joint, very common in back choke and high voltage transformer things. Okay. Pag sinabi pong dry joints, yan po yung mga nagkakaroon ng loose connection. Karaniwan po, yung sinasabi natin na dry joint na yan po yung pinanggagalingan, yung mga malalaking transformer. Okay, naalala ko nung mga 5 years ago, sabi ng customer ko, Kuya, yung pong TV namin, LG yung TV nila eh. Pag daw nag-push on sila, kailangan daw pag-push ng on sa remote, sabay hampas dun sa TV. Kapag hindi daw nag-synchronize, pag push mo ng on, mag-green yung TV, then after few seconds, mag-blink na yung pula. Pero kailangan pag on mo, sabay kapit, at gumana na, ayos na. Sabi ko, sige po, dalhin nyo na lang sa shop. Okay, Kuya, dadalhin namin po mamaya. Hindi dinala. After 1 week, bumalik ulit. Kuya, yung TV po namin umusok na. So, better na. Alam niyo po yung problema noon, sunog yung kanyang yung kanyang PCB na doon nakahinang yung transformer. Ang sira ng kanyang TV ay kinaskas ko lang yung kanyang transformer. Sa nyo kayo na, yung lang mag-isang ikot na yun, mag-short,
meron kang isang cycle na short doon sa inyong coil inductor. Automatic po yung mag-create yun ng overload. Ganon din po itong ating mga transformer. Ate-testing po natin yan. Ngayon, yan po ay nate-testing po natin sa pamamagitan po ng kung malata yung oscilloscope, pwede natin din testing yung output kung normal. Tulad nito, bakit kailangan mo siyang ba't kailangan mag-testing din isa-isa? Hindi mo na kailangan tanggalin yan. Tanggalin mo, test mo na lang yung output dito. Matatesting mo yung output niya. Ilang volt ang sabi ko po kanina? 1,000 volt, 1,000 volt. Paano nyo matatesting yan? Meron po tayong special instrument of testing yan. Ito po yung high voltage probe. Ito pong high voltage probe na yan, ito ay times 1,000. Doon sa reading na makikita nyo sa ating multi-tester. Kung 1 volt, yung makita natin doon sa ating tester, ilang volt equivalent no? 1,000 na yun. Ito rin yung ginagamit ko pang calibrate ng screen voltage ng CRT. Sa CRT po kasi, pag nag-testing tayo ng screen voltage, alam niyo po ba ang standard voltage ng CRT, sir? CRT, anong standard voltage ng screen voltage ng CRT? Kapag siya ay fresh pa, almost brand new, yun po ay 450 volts. Ngayon, kung halimbawa medyo mahina na yung CRT mo, a-adjust ka na ng up to 500, 550. Pag nag-600 ka na, doon ka na makakita ng reference line. Yun ay hindi na pwede, not accepted na yun. Ngayon, ang problema, gagamitan mo siya ng tester na ordinary na walang sample dito. Ang tester po na ordinary, sa mga digital tester po, yan po ay 10 mega ohm input na. So, sa 10 mega ohm na tester na digital, medyo accepted pa, pero mapapansin nyo, pag inject nyo ng test probe sa positive sa G2, medyo dimidilim ng konti. Paano mo matatesting ng tama yung spin voltage kung dimidilim siya? So, hindi mo matatesting. So, pag naman ginamitan nyo ng analog, itong analog nito, siguro kayo hindi kayo aware dito sa specs ng inyong analog tester. May gumagata bang analog na yan? Meron. Okay. Dalawa tester, analog. Kung aware po kayo, isa sa number 1 specs ng ating tester, yung tinatawag nating DC kilo ohm per volt. E tulad nito, ang DC daw nito ay 20 kilo ohm per volt. So, ibig sabihin nun, kung nakaset ka halimbawa ng 10, times mo sa 20 kilo ohm, 20,000 ilang po? 10 times 20,000. 2 meg? 100K. 200 kilo ohm. So, ibig sabihin nun, naka 200K na kayo. Ngayon, kung halimbawa nakaset kayo ng 1,000, kung 1,000 volt times 20K, 20 kilo ohm. Tama ba ako? Hindi, 1,000 eh. 1,000 times 20,000. Pagkalkulate pa mga tayo, wala akong ganun 10 million. 2 million, 2 mega ohm. Okay. So, ibig sabihin po nun, kung nakaset kayo ng 1,000, ang resistance po ng test probe natin from negative to positive is 2 mega ohm lang. Walang pinagkaiba yung naglagay kayo ng resistor na 2 mega ohm sa screen voltage to ground. Kaya ang picture natin, dinidilim po siya. Kasi re-reduce niya yung voltage to ground. Kasi mababa lang po ang current ng screen voltage. Ngayon, hindi katulad po pag gumamit tayo ng high voltage po. Ito kasi ay 100 mega ohm ang resistance niya from positive to negative. Kaya matetesting natin ang accurate yung ating screen voltage. So, ilan ang dapat pumasukat pag ginamitan ko nito? 0.48 volt lang. Ibig sabihin nun, 480 volt na yun. O ngayon, ginagawa ko na siyang 5.5, bali 500 volt. Pag magte-test ako, pinag-usapan natin CRT po ha. Ito rin po kasi yung ginagamit ko pang testing po ng mga ganitong output ng transformer. Iniisa-isa ko po yan. Yan, isa po natin yan. Kailangan pare-parehas po yung voltage. Meron display yung Yes, sir. Dapat, ito po, wala po sir. Kung na-connect po to sa tester, ayan, sa digital lang. Sa digital talaga to. Halimbawa, sir, itong isang output na to, ito nakita nyo, nakahuyang pala, no? Itong isang output na to, makakuha tayo dito halimbawa ng 0.9 volt. Ibig sabihin mo, 900 volt po yung nasusukat natin. Robust.
Install the place. Some common part number of inverter IC. O, sa totoo po yan. Bravo, BCD. Bravo ba ngayon, sir? Bravo. Boom, boom. Okay. Ang inverter IC po, nasisira din po yan, pero bihirang-bihira po talaga. Makapakabihira. Parang, ito ako magkamali, magsimula naging technician ako, nakadalawang encounter pala ako nasira yung inverter IC. Karaniwan po yan talaga nagiging problema niya, transformer, or mga MOSFET, or loose connection capacitor. Ganun lang po nagiging problem. Okay. Cause of the LCD monitor has start circuit to control the voltage from power supply. And the power supply on the inverter IC. Okay. Yung pong ating mga socket ng ating inverter, yan po ay merong on and off control galing ng MCU. Bago po kayo mag-troubleshoot, make sure po na iyong inverter input on and off, yan po ay merong command galing ng mainboard. Baka mamaya, kusgahan nyo agad yung inverter, testing ng pyesa, kalabas-labasan pala, wala kayong signal galing ng mainboard. Yan po ay pwedeng i-bypass yung tinatawag nating force point. Tulad nitong ginawa ko ito, nakasaksak pa yata, pwede nyo po siyang lagyan ng resistor para yan. Yan. Sa force on po, tulad din po nito, assuming ito po yung inverter natin, ano? Same lang naman po yan. Meron po siyang laging na, makikita nyo na on, off. Ang mga terminology na ginagamit po dyan, pag yung mga lumang modelo, INV or inverter. Then nakalagay doon, pwedeng underscore on, pwedeng underscore, may nakalagay na I. Alam niyo po ba yung pagkakaiba? Pag I is on, pag bilog, off, diba? O, meron ako nakita na INV, may I na naman. Ano tong I? Ayun pala, isa din na I is on. Tapos, kaya pala I lang nakita ko, nabura na pala yung slash, at may nakalagay na 0. Sabihin pa noon, I o slash 0. Parang, di ba makikita nyo naman sa on and off? Parang I slash 0. Tapos nakalagay nyo na I, then B. Tapos may underscore. I slash 0. Yan po yung makikita nyo po. Yung ganyan pong terminology, ginagamit po yan sa mga inverter. Okay, bago po kayo mag-judge na sira po yung inyong inverter, testingin niyo po na yung on and off na yan. Okay. In some case po, pag testing po natin ng inverter po ay walang on and off. Puhusgahan agad natin si mainboard. Kasi wala kayong makita on and off eh. Bago nyo husgahan si mainboard, pwede bang tanggalin nyo muna yung socket na yan? Yung kahit yung isang terminal lang, tanggalin nyo muna po yan yung isang wire na yan. Hugutin nyo muna. Then, bago nyo i-on and off yung inyong TV. Kapag wala pa rin, sira si mainboard. Pero pag nagkaroon, ano yung sira? Bakit pag nakalagay ito, nawawala yung voltage niya, pero pag nakatanggal, nagkakaroon. Ayun pala, yung palang transistor na to, ang dami ko nang na-encounter niya, nagsashort po yan. So, titignan nyo po, itong ating emitter po ay naka-ground. Yung base po natin, connected yan direct po dito sa ating on and off. Yan po ay nag-short. Either na yan, or minsan yung ating on and off naka-direct ng IC, sira rin yung IC, or minsan may dinaanan siyang SMD capacitor. So, yun yung mga common issue na may encounter natin. So, wag tayo basta mag-discuss. Kumaga, common, ano lang yun, yung mga basic lang po yun na nakikita nating problem doon sa mga inverter. Kahit man po, kahit man po yung mga bago ngayong modelo na naka-driver na po tayo, ganyan din po yung mga design po niya. Okay. Okay. Does the LCD panel itself cannot emit light? Okay, wala naman po talagang ilaw po yan. Therefore, a backlight system that supplies the light from behind is normally required. The backlight system consists of light-emitting device that produce light. The conductor panel that distribute the light to the entire LCD surface uniformly, and the power supply that drives the light emitting device. Backlight comes in many types of length and shapes too. Okay.
proposed board to LED driver port section are same as LED TV inverter, but some of them may be there marking names of code to PCB board is different. For example, yung DL on signal, dati po yan ang ING. Tayo medyo maguguluhan. So sa ING, ngayon may makikita kayo na DRB or drive on or backlight, unit on, etc. So yung mga terminology lang po ang naiiba. Pero, same pa din po yan. Yung sequence po ng on and off from low or zero, magkakaroon tayo ng voltage from 2.2 pataas. Karaniwan po yan. Maximum po 4 volts lang po. Depende po sa design ng TV. Ngayon, ang kagandahan po dito, yan pong ating mga bagong modelo ngayon, meron din tayo tinatawag na speed gauge or dimmer. Ibig sabihin po, no, yun po yung control ng ating intensity. Alam niyo po, yung ganyan pong design, yan po ay sa mga ibang TV lang. Pero pag pinag-usapan po natin ay Samsung. Alam niyo po ba na ang Samsung, pag hinugot niyo po yung socket niya from power supply to main board, automatic magdoon na yung ating backlight. Yun ang quick test ng ating backlight Samsung. Pag gusto nyo testingin yung backlight niya, ano ba yung problema? Halimbawa yung problema nyo ay nag-on and off, pati backlight nag-on and off. Nung unang encounter ko nung kala ko sira yung power supply. So, nung sinugot ko yung socket from main board to power supply, nakita ko bumukas yung aking backlight. Walang problema. Ibig sabihin nun, eliminated na yung power supply natin, wala tayong problema sa power supply. So, ano yung susunod? Mainboard naman. Akala ko mainboard din sira. Pero nung hinugod ko yung socket galing ng panel, hindi na nag-on and off yung backlight. Ano ibig sabihin na nasira? Panel. So, yun yung mga design ng Samsung. Kumbaga, depende sa inyo kung ano yung mga way ng troubleshooting kung paano yung mahuhuli yung problema. Pero yun lang, sinabi ko po sa inyo, ang pagkakaiba po ng Samsung, comparison po sa design na sinasabi po dito sa ating lesson, ang Samsung po, pwede nyo pong matest ang power supply at backlight. Ubutin nyo lang po yung wire galing connected doon sa ating main board. Matatesting na natin kung normal yung ating power supply or main. Kasi meron pong din design sa Samsung o ibang brand ng TV, kapag standby ka, yung 12 volts natin, magbabasa mo lang siya ng nasa range ng 7 to 8 volt lang. Nung meron nga akong ginawa before niya, nakalagay doon 12 volt, pero pag sinukat ko, 7 volt lang. Akala ko sira yung power, Skyward pa yun. 7 volt lang, sabi ko, ayos, huli na, power supply yung sira, kaya na naman. Kala mo sira. Kala ko nga sira eh. Oh. Pero nung sinubukan kong i-on, nag-12 volt, ay, mali pala ako. May problema pala yung mainboard ko. So, wag kayong malito sa ganon. Pag nakakita kayo ng power supply na medyo mababa yung voltage, make sure lang na naka-on yung power supply nyo. Baka yun talaga yung state niya kapag naka-off. Mababa yung voltage. Sa Samsung kasi may design ng ganyan. 13 volt yung kanyang VCC papunta ng mainboard. Pero kapag sinukat yung voltage niya, naka-off siya, nasa mga 8 volt lang. So, ang paraan doon, hugutin nyo lang yung socket, at then testingin nyo. Pag nag-12 siya, huwag mo nang pagbintangan yung power supply. Walang kinalaman niya sa problema. At ganun din si backlight. Si backlight, madali mong ma-detect kung may problem. Basta hugutin mo lang yung socket niya. Okay, madali lang po. Okay. Ito po yung isang conversion. Kung halimbawa nasiraan po kayo ng driver na kailangan nyo palitan ng universal driver. Okay. Pero, meron pong may mga protocol po yan. Meron po kasing mga design ng TV na hindi mo pwedeng i-disable yung kanyang backlight driver. Tulad ng Sony at saka Sharp. Si Sharp, maglalabas siya ng error. Yung error na yon, sesend pa niya dun sa MCU. Then sa MCU, i-store niya ron sa memory. Kaya pag yung halimbawa several times mo siya pinesting na walang backlight, magkakaroon na siya ng permanent error. Kailangan mo siyang i-reset or kung hindi mo kayang i-reset, kailangan mo i-program ng panibago. Okay. Sony naman, hindi rin talaga ito pwede. Wala man siyang nare-restore na error sa memory, pero automatic yan. Pag may sira yung backlight niya, magkakaroon siya ng blinking code. Yun yung 6 blink code. So, ayun pala, sira pala yung inyo.
LED. Okay, converting CCFL to LED. Ang kailangan lang po natin, siyempre kailangan natin ng LED strip. Ang LED strip po, makakabili po tayo ng Universal. Tambak po yan sa Lazada or Shopee or kung gusto nyo madalian. Yes sir, meron po yan. Explain ko kayo mamaya. Meron po sa kami school. Okay. Ang LED strip po natin, magibili po natin yan sa Lazada or Shopee. Or kung gusto mong madalian, nandyan po si Jim Weltan, nandyan po si Romeo Tabio, Romeo Tabio, wala pa. Si Prias, si Jonathan Prias, yan po yung mga binibilang po ng LED. Kung gusto mo naman na wala ka namang makita ng iba pa, nandyan si Annalyn Rodo, ano ba? Dauba ba isa? Annalyn Dauba. Yan yung mga kinukuha natin mga supplier. Marami pa tayong kinukuha supplier sa raon. So, itong mga universal LED strip na yan po ay per size ng TV. Pag sinabing pang 32, mayroong size for 32. Pag sinabing pang 40, may size for 40. Ito po kasing ginawa po dito. Pero yung mga tools na gagamitin natin ha. Pero bago po tayo tumuloy, no, sa akin po hindi ko ginagamit ang glue stick sa pagdidikit nitong ating backlight. Kasi po ito po ay nag-iinit. Ang glue stick po natutunaw. So, negative po yan. Kaya hindi ko na po tinanggal dito para i-explain ko sa inyo, huwag kayo gagamit ng ganitong glue stick. Pangalawa po, huwag rin kayo gagamit ng ganitong klase ng mumurahin na double adhesive. Na kapag yan nainitan ng konti, bumibitaw po yan. Merong magandang adhesive na ginagamit ngayon na hindi ako nakapagdala. Yun yung kulay blue. Sir, may dala ka, sir? Sir, pero po nung backlight ko, sir. Wala kang tintang backlight? Ha? Yung yung kulay blue. Wala kang backlight, sir? Wala sa may pagkulit. May backlight yan, backlight kayo yan. Para magkaroon sila ng idea, lalo na sa mga beginner natin. Isang backlight lang. Blue yung kanya, sir, yung blue yung pinaka tape, hindi tape eh. Yung binabalat. Yung binabalatan, so blue. Yan. May nabibili po yan per roll. Meron po yan na manipis lang na parang 3 mm. Meron pong 5 mm at meron 10 mm. Okay, ito po yung ginagamit natin pandikit. Yan po ay silicone base. Ibig sabihin nun, ang silicone base, capable siya mag-transfer ng heat dun sa heat sink. Alam niyo po ba na yung ating LED, normal po yun na nag-iinit. Kung ito po ay hindi magkakaroon ng heat dissipation at walang may transfer na heat sa heat sink, yan po ay gagana pa rin pero hindi magtatagal magkakaroon ng premature damage. Siguro maximum 1 year. Sira na po yan. Tingin mo, napakaliit ng kanyang heatsink. Tapos pagaganahin ng may-ari na 24/7, hindi po magtatagal yan. Ngayon, kailangan po, meron tayong heat dissipation, may transfer niya yung heat doon sa heatsink. Ngayon, kaya naglagay ng ganitong klase ng adhesive tape, double adhesive, yan po ay silicone base na meron siyang capable na mag-transfer ng heat doon sa heatsink. Yan po yung ginagamit natin. Okay. Ito po, mali po itong procedure na yan. Sorry sa ko kasi ito po yung mga dati pa natin. Mali po yung procedure na yan. Ang ginawa po niya, naglagay lang po siya ng strip. Unang-una, hindi pang 32 yan. O undersize yung kanyang strip, kaya in-alternate po niya. May nabibili naman po na exact dun sa size ng TV. Pangalawa, nilagay niya rin sa ibabaw ng ating reflector. Which is mali po. Ang tama pong procedure, na paglalagay po niya ay ito po, pakikita ko naman po sa inyo. Okay. Actually po, ito po yung problem dito. Nakabili po ako ng backlight Jimwell. Binigay ko yung model ng backlight. Pero ang naibigay niya sa akin ay hindi eksakto dun sa sukat o yung distance ng sukat. So ano gagawin po natin hindi eksakto? Ilalagay ko rin sa ibabaw. Tulad nga na sinabi ko, kailangan po kasi ng heat sink ng ating mga LED. So ang ginagawa ko yan, binubutasan ko po yan. Ang ginagamit ko kung pambutas sa kanya, itong nasa photo. Alam niyo po kung ano yan? Yan po ay
battery po, no? Mabic. Butasan ko na po lahat, di ba? Nga lang, ang pangit, dumami yung butas. Pero pag nalagyan na natin ng LED, then ito yung pala yung ating adhesive. Hindi pa po naka-alayan ha, hindi pa nakasalpak po yung ating LED, nakasama pa lang po yan ha. Yan na po yung naka-mounting na ng maayos. Meron na pong global adhesive yan. Then, ayan na po siya. Ako na. Nakadikit na rin yung ating heatsink. Yung ating LED, importante po, nakadikit po yan sa metal. Sabi ko nga po sa inyo, kahit po yan ay nakaangat lang, naka-float po yan, okay lang po. Unang-una, alam niyo po ba yung mga lumang modelo ng Sony? Ang kaha niya, plastic lang naman, nakadutang lang naman yan, di ba? Pero ang pagkakaiba po yan, yung mga Sony, nasa mga 0.5 watts lang yan. Napakahina lang ng ilaw yan, hindi rin siya ganong nag-iinit. Compare niyo sa mga bagong LED ngayon, ang mga bagong LED ngayon, 2 watts na po yan. Grabe po mag-produce ng init yan. Kung hindi nyo lalagyan ng heatsink, ano mangyayari po dyan? Okay, wala nga kayong back jam. Mga 1 year, 2 years, bibigay din yan. Sira naman kayo sa customer. Baka sabihin pa sa inyo ni customer, bago ba nilagay mong LED, bakit 1 year pa lang sira na? Kaya nga, para tumagal, gamitan nyo po ng tamang procedure o technique para magkaroon ng heat dissipation o heat sink yung ating ilaw. Ano po ha? Ayan na. Ayan na po siya. Ang pala. Diba? Palagay naman dito sa palagay naman sa display ko ito. Samsung 40 inches. Kaya pala marami. Sabi ideal Samsung. F-series sir, marami. Nagpalit ako. Mga F. Tulong-pulo. Ano? Okay. Meron ko pong ipaliliwanag sa inyo mamaya about constant current. Explain ko muna sa inyo. Ano yung pagkakaiba ng tinatawag na constant voltage at saka yung constant current. Tapos kung paano po yung pagre-replace nitong LED. Then, bago po si Master Bill, papaliwanag ko sa inyo yung DIY natin na contester ng ating inverter, transformer, tapos paano yung gagawin natin procedure para ma-bypass natin yung mga protection. Okay, pero naglayin muna po tayo. Sir, baka makawin ko na sir. Kailangan ko pa naman. Dami sir ako niya. Ang order ko, kanina. Babae na tayo, baka may kain natin yung pampaya. 6 ball cake. Hindi, huwag na kayo kumain. Ay, bago po kayo kumain, magbayad muna po kayo? Oo, baka maibayad. Baka maibayad niyo po sa baba yung ano. Hindi, mamaya. Mabusan kayo ng ano, mami. Wala muna. Kailangan natin ng backlight. Wala kayong mga upuan. Yan. Yan. Inakyat dito yung mga tingin. Pero mamaya, makikita ko po sa inyo. May mabibili ka sa aking mga ilaw. Lalong tester, magpapailan mo yung... Pero, LED. Nagtan ko muna. Tapos ang LED. Gamitan mo ng LED. Malalaman mo kung tribot. Pag isang chip lang, tribot lang yun. Pero pag chip ng dalawa, sabihin ng tribot yun, nakatribot. Tribot sa iyo. Equipment na pang-repair, maliban sa panghinang screwdriver. Na-trace natin, sira yung isang LED. Pwede na ba natin pag-short na lagay sa LED? Or in short, babawasan natin ng isa yung ating driver. Pwede ba? O halimbawa, ganito naman. Meron tayong ginagawang TV na ito lang yung LED strip niya. Yung LED niya, bawat isang strip, tigpipitong LED. Meron tayong available na tigwa 8. Pwede ba natin gamitin yon? Okay.
meron po tayong tinatawag na constant current. Ang constant current po, regardless kung ilang volt ang supply natin, basta yung current niya steady o fixed, wala pong problem yan. Pusa siyang mag-a-adjust. Ang mangyayari lang po dyan, if ever na nag-exceed na siya ron sa tinatawag nating threshold, magpo-collapse na o mamamatay na yung ating driver. Karaniwan po ng mga technician na baguhan, magka-testing po ng voltage dun sa backlight, output ng backlight driver, papunta ng LED. Sukatin niya. Makikita niya yung malagay, digital, analog na lang halimbawa tayo, makikita niya yung analog, papalo. May konti mawawala. Sabi yung technician, sira yung aking driver. Kasi nawawala yung lupa. Sira ba talaga yung driver? Ito yung pag-uusapan natin. Okay. Bago tayo dumating sa constant current, doon muna tayo dumating sa constant voltage muna po tayo. Itong constant voltage natin, tayo ng resolution. Yung resolution na yun, napakagamitin mo kung New Year. Garbos to. Voltage. There. Nabigyan ko yung mga bumili sa akin ng ticket ng OTG. Titingnan. Yung mga hindi nagpalagay, okay lang. Nahanap na bakit walang laban? Hindi pa kasi nakagahan. Hindi, nasa-send naman sa email niya eh. I-send na lang magtanong ako. Ano yun ito? Nakapinapalakan. Okay lang. Tingnan ko na lang kung walang buwan. Na-send mo na yun. Ikas, no? Ikaw. Hindi ka na mag-setting niya. Automatic. Ginagilan ko pa pinitin ko rin na ayaw magbago. Kaya ko doon. Okay. 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 Lumaki ba? Bakit? Okay, tinulong ko sir. Kaso, pumagal ng computer pag mabasa ng mababa ng computer. Okay. Ito pong nasa left side ng screen. Okay na po? Pero na. Magtatanim ka na ba? Magtatanim ka na? Lipat. Mamaya pa yun. Okay. Aani ka na? Okay, bigyan ko lang po ng pahatiyo po itong ating power factor. Ano po? Okay. What is power factor? Power that used by electrical equipment is known as real power. Kumbaga yung ginagamit ng
equipment natin. Nagamit ng power supply, TV, electric fan, aircon. Ang tawag po yan ay real power. A site may also draw power that is not directly used. It is known as reactive power. So ano yung directly use na yun? Mga waste na electricity na hindi naman natin ginagamit. The combination of two is known as apparent power. Power factor is the relationship between real and apparent power. If a site has poor power factor, it could be paying for energy that cannot be used. Yun yung binabayaran natin na hindi natin nakonsumo. Ayun, para maiwasan po yan, saan po yung may gumagaya sa akin eh. Okay. The PFC or power factor correction treatment is a technology which, when installed, allows the consumer to reduce their electricity bill by maintaining the level of reactive power consumption. If a site power factor falls below a predetermined figure, then the electricity company adds reactive power charge to your bill. In general, the strain on electrical structure is reduced if power factor is good. Okay. Yung power factor na yan, ang ginawa po na way para yan ay magkaroon, medyo tumaas yung power factor natin. Tulad na sinabi ko po sa inyo, ang normal power factor is 1. Pero wala yatang appliances na meron tayong power factor na 1. Yun yung 100% good. Pero sa mga ibang company tulad ng NLEX, Unilever, yung SM, karaniwan po yan, 0.9 power factor ina-access nila. Pag below 0.9, hindi nila ina-access yan. Sabihin 4 power factor equipment mo. Reject sa kanila yan. Kaya karaniwan ng mga equipment namin lahat yan equipped with power factor talaga. Maliban na nga lang doon sa mga ilaw namin dati na HPED na 60 watts and below, hindi na kami naglalagay ng power factor. Pag mga 100 watts pataas yung mga power factor yan. Okay. Ito po yung simple design ng power factor. So, galing ng AC line, meron po tayong rectifier para maging DC. Then, hindi po nag-slip ng main filter capacitor dito sa ating positive ng diode. Instead, naglagay na agad ng inductor, then power factor correction circuit, then meron tayong MOSFET, then meron po tayong diode rectifier para ma-boost up niya yung voltage. So, from 300, magiging 400 volt po yan. Then, ayan na ang magsusupply doon sa ating main circuit. Naalala niyo po yung sinabi ni Sir Hildo, na kapag may power factor, nasa in-between lang yun ng capacitor at saka yung rectifier. Simple siya. Pero kapag walang power factor, diretso lang yun. Before, lahat po ng equipment o lahat ng mga repair na tinuturo namin, pinadi-disable na lang namin ang power factor. Kasi po, mahirap i-repair ang power factor. Bukod po ron, hindi kailangan sa equipment yun. Wala naman tayong pakialam kung malakas o mahina sa kuryente yung appliances ng customer. Importante, mabuo natin. Sa ngayon po, hindi na ito pwedeng walang power factor. Karaniwan po ng mga large-scale TV, especially mga 50 inches pataas, yung kanyang backlight driver, hindi po inverter ha, backlight driver, yan po ay required ng 400 voltage ang normal operating voltage niya. So kapag hindi kayo naglagay ng power factor, gagana po yan. Pero may tendency po na mag-flicker ang inyong backlight dahil kinakapos ng voltahe. Okay, nangyari sa akin before, TCL 55 inches. Tinamaan ng kidlat, nasira yung kanyang main circuit, nilagyan ko ng 4 wire. Power factor sila din, nasira ka sa inyo. O yan, ito na yung power factor niya. Mamaya i-demo ko, susukatin ko niyan kung ilang volts yung output ng power factor. Sir, pag bilhin niyan, nakalagay instruction kung paano ikabit yung mga Yes sir. Yes sir, merong instruction. Napakadali lang po. So yun nga po, no? Para medyo ma-reduce yung ating konsumo ng kuryente, para makulit yung ating tinatawag na ano ulit to, sabi ni si Google to eh.
Para ma-reduce yung reactive power natin, so kailangan natin magkabit ng power factor. Okay. Ito ha. Ito po yung ating schematic diagram ng power factor. Ito po ay constant voltage. Ibig sabihin po nun, same lang po yan ng ating mga power supply. Same lang po ng mga power supply ng TVN na meron po tayo 5 volt and 24 and 3.3 and 12 volt, etc. Meron tayong multiple output na constant voltage. Ngayon, regardless kung ano yung load mo, basta yung voltage niya constant lang siya. Huwag lang mag-i-exceed doon sa requirement mo o doon sa tinatawag natin na capacity ng ating power supply. Halimbawa, tulad nito, ang capacity daw niya ay 250 watts lang. Pag nag-exceed ka doon sa 250 watts, mag-activate na yung overcurrent protection ito. Overcurrent protection yan, ito po yung ICES na dalawang resistor na 0.33 na nakaparallel divided by 2 is 1.65. Tama ba? 1.60 something. Okay. Pag nakadetect ng voltage ng pin number 4, ibig sabihin nun, overload na yung ating dito. At meron din po siyang over voltage protection. Ito pong dalawang resistor na R1 and R12, sinesense po niya yung ating output dito na 400 volts. Pag sumobra yan ng 400 volts, sa-shutdown niya yung oscillator para bumalik dun sa 300 volts. Pag naka-shutdown na yan, meron pa rin voltage po dito yan. Ang voltage po niya ay galing dun sa ating 300 volts. Kasi 300 volts to, pag lang, okay, ganito na, 300 volts po dito. Pag lumampas po dito yan sa diode na nakapatay yung power factor, ilang volts po ang makukuha niyo dito after ng diode? Ilan po? 300? Mababa. Ilan volts sir? Mababa. Okay, palagyan na natin 99.4. Kasi meron tayong 0.6 volt na drop dun sa diode. Tama sir? So, ibig sabihin no, kapag halimbawa, mayroon kayong check kayo ng voltage na 300 volts at 300 volts din dito. Huli nyo na kagad ang sira. Short to center diode. Yung diode na yan, na ang tawag dito, protection diode, yan po ay pag nag-short, automatic po yan, wala kang makukuha 400 volts yan. Ang makukuha yung voltage yan, yung ding input niyan, hindi na magiging output. Pero pag halimbawa, pag sukat niyo po ng voltage dito ay 300 volt at dito naging 299.4 na lang. Ibig sabihin po nun, buo yung diode. May possibility na ang sira niyo itong ating power IC or baka sira yung MOSFET or baka naman mataas yung voltage niya kaya nag-activate yung over voltage protection. So ito yung tinatawag natin na constant voltage. Okay, ulitin ko po ha. Ang constant voltage regardless kung ano ang load current niya. Basta't wag lang mag-exceed doon sa capacity ng ating power supply. So, halimbawa yan na 400, 250. Para natin computing yung current dito. 250 divided by 400. Ito pa yung kuhin natin ng 55. 250 divided by 400. Okay. Okay, 0.62 ampere lang o 625 milliampere lang yung maximum capacity niya. Sabi, pag lumampas siya ng 600 milliampere, automatic po yan, mag-shutdown niya yung ating power factor. Okay, yan po yung ating power factor. Ito naman pong nasa kanan. Ito po yung tinatawag na confidential. Hindi na naman pala po kayo. May nakalagay na confidential. Ito pong design na to, ito po ay tinatawag natin boost converter. Kasi ito, boost po ito ha. Pero pwede naman ako mag-ano sa kanila. Kasi mga personal ko na yan sir. Pwede naman tayo mag-issue sir kung gusto nila. Okay, magpapalit po tayo ng LED driver. Pero bago po yan, test muna natin kung buo ito. 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 3, 15.
set po yung current dyan. Sabihin, ang maximum current nito is 5 ampere. Sige, check natin ha. 5 ampere nga to ha. Pag magsaset po kayo ng current ng power supply ko, nasa mababang voltahe lang ha. Yan, 5 ampere. Ibig sabihin, ito yung capacity ng aking power supply. Naka-constant current siya oh. Ito yung maximum current capacity nitong power supply, 5 ampere. 5.142. Okay, adjust na po natin sa 16 volts. Gumagana pala to. Ito po ay dilaw po talaga ha, hindi dahil sa sira yung LED. Dahil po yung nabili kong itong LED na to, kaya nga po ginawa ko ng pandeno ko, 500 pieces to. Mali yung color temperature. Nakalagay dito 6,000 to 6,500. Pero sinukat ko na yan dun sa equipment namin sa opisina. Nasa 4,800 Kelvin lang, kaya kulay dilaw. Kaya ginagamit ko na lang to pandeno. Baka sabihin niyo, sir, bakit kulay dilaw yung ilaw, ano? Okay. Sir, pwede naman siguro ikabit yan? Pwede siguro ikabit. Kasi sir, pero lahat ng color mo na, ano, hindi tama yung kulay niya kasi nga, dilaw na kagad. Kung kasabi yung kurso ba na color blind, na pwede siguro yan. Okay. Bago natin palitan to, mag-testing muna po tayo. Tayo na. Lagay natin po ito sa bawat LED doon. Ito pala. Ito, di ba? Ilang milliampere yung LED natin? 190. 200 milliampere, ano? Okay, set natin itong power supply ng 200 milliampere. Sure. Okay. Sa 200 milliampere po, di ba? Di pa umabot ang 200 milliampere kaya hindi pa umiilaw yung constant current. A-adjust ko po yung voltage ha. Pag hindi na pupundi yung ilaw. Kasi naka-constant current po tayo. Nag-activate na yung constant current. Lilimit tayo hanggang 200 milliampere. Pero in reality, yung voltage niya ay 55 volts na. Okay. Kung halimbawa ang gagawin natin ay constant voltage supply natin, isisarang na lang natin ito. Nilagay ko kasi sa constant voltage, wala siya sa constant current. Pero ngayon, walang pagkakubi na talaga. Nilagay na natin. Meron mga may isa dyan. May isa dyan. Punta na natin eh. Okay, ang pagkapalit po ng LED, kailangan po natin medyo maayos na filter. Uwis ako, nakalimutan ko pa yun. Ako sa Rubens lang. Ako meron pa rin. Ito ang ginagamit ko ngayon na tweezer. Titanium. 19.6 volts. Bakit 119.6 na lang? Kasi meron tayong voltage drop na plywood. Yan din yung ginagawa ko pag nagka-testing ako ng driver. Halimbawa, walang backlight. Bago ko testingin yung LED, testingin ko muna yung output ng power supply. Bawa, output ng power supply ko 60 volts. Then testingin ko yung rectifier. Yung papunta sa boost converter. Pag same na same siya, ito na kailangan testingin yung diode. Sira yun, shorted yun. Yun lang yung sira. At madalas yan sa PCL na yung meron siyang power supply na ganun kalaki.
Yun din yung modelo ng ginawa ko kanina na post ko kanina na hindi pa nakasara hanggang ngayon gumagana pa na siya. Yun din yung kanyang power supply, ganyan po kalaki yun. Laging may nasi-short na diode doon. Yung diode na yun, ito po yun. Yung pinaka-backlight driver niya, rectifier. Sukatin ko lang yung voltage niya, input ko 60, output ko 60 pa rin. Okay, short yung diode. Pero kapag, halimbawa, na mayroon akong voltage drop dyan, no, from 60 naging 59.4, ibig sabihin, nag-upo yung diode na yan. Okay. Yung pong lower part nito, yung LED negative, meron po yung current driver transistor. Yung current driver transistor, yan ang nagko-control na 125 milliampere na maging constant po siya para hindi mapundi yung LED. Yan po ba ay pwede nating baguhin? Pwede po. Alam niyo po yung Samsung na 71 series na laging nasisira yung LED strip. Na-encounter niyo sir? Yung Samsung na, marami, UA55, NU, 71, RUNU, okay. Meron naman na, may ginawa ko itong huli lang na Samsung na 65, na NU 7100G. Yan po ay malimit na nasisira ulit ang LED pag naglagay kayo ng LED na replacement. Hindi siya singtibay ng original from Samsung. Bimili ko kahapon kay Ria, sabi ko, sir, original po ba yung ating backlight? Sabi niya, sir, original to from Samsung. Pero nung dumating sa akin yung item, alam kong hindi. Dinala ko ng hindi kasi mura naman eh. Dahil yung kanyang adhesive, kulay blue na. Hindi naglalagay ng ganong manufacturer na kulay blue yung adhesive. Ang adhesive ng original, kulay puti. Kulay puti lang din. Saka makapal yung adhesive niya na silicone talaga. Ngayon, ang ginawa ko na lang, nag-adjust ako ng current o ng value ng resistor. Kung 4.7 yan, pwede mong taasan ng konti yan. Anong value ang susunod sa 4.7? 5.6. Okay, nilagyan ko siya ng 5.6 ng baba. Pero yun, yung value ng resistor is 1 ohm. Ginawa ko siyang 1.5. Sinukat ko muna yung voltage. Ang voltage ko, each LED, maabot siya ng 3.2. Each LED, bawat LED po yun ha. Kasi sinukat ko bawat LED. 3.2. Nung nilagyan ko na pinalitan ko ng value ng resistor, ginawa ko ng 1.5. Nakakuha ako ng 3.09 or 3.1. So okay na yun, at least medyo bumaba yung current ng LED, bumaba yung voltahe, safe yun sa premature na pagkasira ng LED. Yun po yung ginagawa natin. Ngayon, ito pong transistor na yan, yung pong design ng ganitong backlight driver, yan po yung klase ng backlight driver na pwede kayo maglagay ng kahit ilang LED. At bukod po ron, kapag ang LED nyo ay pundi na at wala na, no, hindi kayo makakameasure ng voltahe dyan, wala kayong masusukat dyan. Kung ang gamit yung tester ay makupad. Pero kung gamit kayo ng tester na fluke na kayang mag-peak ng microseconds, makakakuha kayo ng voltahe dyan, pero saglit nga lang. Pero kung nagamit kayo ng ordinaryong tester, bago pa man makapagpasa yung tester nyo, wala na yung voltahe. Dahil na-cut off na nitong current driver transistor natin. Ganun po kabilis yan. Ulitin ko po, ang kagandahan ng ganitong driver po, yan po ay pwede kayo maglagay ng LED. Kung halimbawa 63 LEDs yan, pwede kayo maglagay ahit na 30 LED lang. Kasi yung mataas man po yung voltahe yan dito, 120 volt, pero hindi ka nakadirect ng ground. Ang nagko-control po dyan, itong current driver transistor. Yun ang kagandahan yan. Okay, mamaya i-explain ko po sa inyo kung paano i-apply ang constant current. Magpapalit muna po tayo ng LED. Gamit po itong heat plate, baka nakasaksak na ito, heat plate. Huwag niyong hahawakan to kasi ito, 350 degrees Celsius po ito. At yung biyanan ko kasi, okay. Sa pag-replace po ng LED chip, ito yung pinakamatrabaho sa kanya yan, paglilinis. Kasi kailangan, bago kayo mag-install ng bagong LED, kailangan malinis siya. Kasi na kayo sa pag-demo natin, initin na po sa tatanggal at kabit ng LED, pero dapat po ganyan siya kalinis. Walang anumang pandikit na para dun sa lens o sa diffuser, at wala kahit anumang LED na nakapatong sa kanya. Sariwa, dapat linis na linis talaga siya. Kapag re-replace ng LED chip, ito yung pinakamatrabaho yung preparation. Pero pag lalagay nito,
napakadali na lang. Okay, unang-una, gagamit po tayo ng solder paste. Na ang solder paste nito ay meron siyang melting point na 183 degrees Celsius. Yun po yung kailangan yung bilhin. 183. Ayan po, nakalin. Kay Lazada po, may nabibili po niyan, 183. Recommended ko sana tong mechanic kasi sa dami ng brand na nasubukan ko, ito lang yung wala, medyo malinis. Sa kanya, meron din ako magamit dito na meron siyang iniiwan na flux sa gilid. Medyo madumi. Anong brand ba yun? Yung kulay green na sir, kulay green. Parang Relight yata yun. Relight. Yung Relight na gamit ko na yun, meron siyang iniiwan na residue sa gilid. Dilinisin mo pa. Pero ito, malinis na malinis talaga. Okay, ang paglalagay ko nito, Tanggalin ko pa. Pero meron kayo gagawin po natin ay gagamit po tayo ng ito tayong red, lima. Yan na nabibili ko nun eh. Sana magamit eh. Ito, yung boss ko ba na. Kaya meron ako rin eh. Dili. Pero naman ako muna. Tuwa ko na rin mo. Di ba po sabi ko sa inyo kanina na ang LED po ay sensitive po yan sa init. Ibig sabihin nun, kung ito ay 350 degrees, may possibilities na masira yung ating LED. Pero kahit tignan nyo yung specs nito sa manual, sa Google, tignan nyo po. Nakalagay po doon, kaya nyo mag-stand ng temperature na mataas in 10 seconds maximum. Pag more than 10 seconds na, hindi na pwede. Kaya pag nag-i-install ako nito at hindi ko mapantay, minsan kasi pag naglalagay ako ng solder tape, medyo napapakonti yung lagay ko. So, hindi na ko correct yung position niya. Tumatagal. Pag binilang ko approximate more than 10 seconds na, hindi ko na yon i-retain, tinatanggal ko na yung pinapalitan ko na ng bago. Dahil yun ang magpo-cause ng back jam. Okay, subukan natin ngayon ha. Maglagay po tayo ha. Gamit natin itong hindi matalim na pencil cutter. Maglagay lang po tayo ng amount na halos eksaktong-eksakto lang. Wala rin natin pang... Para tutuloy sa medyo na sir, mitigas na. Hindi ko na nalagay sa rin eh. Ano na yung panlinis sir? Kaya? Piton po. Panlinis po. Locker. Ang locker pila. Tinarlock po. Okay, locker flow. Pero ginagamit ko ngayon sir, acrylic. Mahal kasi ang locker flow ngayon, isang bote, 90 pesos na. Ang locker flow yan. Ganun nga ba sir? 90 na yung isang bote? Dito sa pwede charge siya na yun, sa hotel yung 90 pesos. Yung isang bote sa amin sir. Maliit. Mahal. 90 sa lugar namin. Mas maganda sa locker. Ang pangawi yan. Ang pagkasi yan. Ito pa din na yan. Doon lang ako ng PCP. Yun nga lang, minsan nasusunog pa yung LED. Ilang beses na gumawa niyan, wala pa naman. Kailangan mapilit kamay talaga. Sir, practice lang po, sir. Pag na-master niyo yan, sir, Kaya araw-araw mo, ikaw gumagawa ka palagi talaga. laking pera to, sir. Ito ang kumikita ng malaki pag i-replace ito. Oo, totoo. Hindi malinaw pero matalo. Ito naman, ang makakalabiban. Meron din yung baliktad ng pular. Ayan na. Check ngayon natin kung meron tayong hindi nahinang ng maayos, meron na overheat. Malalaman po natin yan through power supply ulit. Ang bawat LED po ay 200 milliampere, 108 to 200. Sa Ohm's law po ang total milliampere po nitong 5. Times 5. Ay, sa Ohm's law in series, ilan po ang milliampere
ng bawat LED, ng total nito, na ang bawat LED ay 200 milliampere. Ilan po? Sa ohms to, ilan po? 100. Equal. Yung po ay series. Kapag nakaparallel, plus po yan. Ang formula po ni Ohm's law, kapag ay naka-series ay T equals to I1 equals to I2 equals to I3 and so on. Pare-parehas po dapat yan. Kaya kapag halimbawa mayroong isang LED dito na mahina na, makikita niyo po yan, magkakaroon ng effect dito sa reading natin. Kung yan, makakabasa tayo ng 200 milliampere. Sumobra pa nga, oh. Kita natin yung ating gamit. Sumobra pa nga, oh. 229 pa nga. Kasi bago pa. Pag may isang LED yan, na medyo papundi na, babaksak yung current yan. Ganyan ang nangyayari kay Sony. Magtataka kayo, paano mo sabihin sira yung backlight? Pag tinesting mo lahat iniilaw. Ayun pala, may isa dun, bulb na mahina na umabot na sa Sony kasi pag below 50 milliampere na yung bawat isang strip, automatic, ano na yan, 6 blink na yan. Ibig sabihin na lahat ng in-install nating LED ay walang problem. Lahat yan ay tama, lahat yan ay bago. Maniwala kahit sa hindi, sir. Yung pinakamarami kong pinalitan, yung unang-una kong pinalitan na madami na 72, 5 years na, hindi pa bumabalik sa akin. Bumalik lang siya ng one time, tinamaan ng kidlat, power supply sira. Pero yung bulb na pinalitan ko, basta tama yung pag-install niyo. Pupos ko sana Yes, sir. sa dati ko. Ayan, okay, sir. Ayun, pwede. Mechanic. Ayun, pinakahuli po, pagkagawa, lalagay tayo ng ginagamitan natin ng 7. Pwede pa rin gumamit ng mighty band. Pero ang problema sa mighty band, namumuti yung plastic. Pangalawa, ang problema sa mighty band, pag nailagay mo na, topo-topo na. Tigas. Wala nang tanggalan. Samantalang ito, pwede mo siyang i-correct ang position niya kung hindi pa nakasentro. Paglalagay niya ay, ayan lang po. Sinecheck. Ayan lang po, kabilog. Ganyan ka konti lang. Parang original na puti. Ay, itim. Ayan lang po, paglalagay niyo ha. Ayan lang po. Katarata lang. Patay-patay po yung tanong. Kami mas marami. Magawa ko natin. Pero pwede ba suwaro? Walang ano, hindi pwede sa technician ng pangpasmado. Panay ano sir lang? Panay yun, panay. Hindi sir, sinasabay sa paliligo. Yun lang. Ay, masama ba yun, sir? Oo sir, kaya ano eh, napapasma eh. Ba't di pa ako napapasma? Okay naman ako. Wala naman ako napapansin problema, sir. Hindi pa naman halata, di ba? Hindi ko nadala yung pan-testing ko. Meron akong nakakat na diffuser. Yung diffuser na kulay-kulay. Ayan. Ay, malit lang. Maliit lang, sir. Malaki yan. May maliit yan, sir. Meron, sir. Meron dito. Ano yun, no? Yung sa likod niya. Sa dingding. Kaya yung dingding. Nakalit. Yan. Yan. May dalawa yan. Una natin po ito. Akin na yung mic. Ito yung video 1, no? Yung backlight LED driver natin. Driver. Andyan yung compressor niyan, yung coil, yung capacitor na dalawa, yung switcher, saka yung driver niya. Saan na naman?
yung driver na to, pumasok dito yung 12 volts. Kapitol na yan. Tapos yung inductor na to, pumasok dito, naglabas siya ng 80 volts DC. DC daw yung lumabas dyan. Sino yung mga nakabili po nito? Pilipino. Tapos Bibigyan ko sila tigil ng mga LED pag-practice sa inyo. Kaya may gunting. Wala kang DC rin yun, ha? LED, DC mawawala. rin yung 12 volts, DC rin yung Sino may gunting ko sa inyo? Ito. Sir, may utang na sa akin, hindi kong sarado. Okay, ito yun, ha? Kung mapapansin nyo, pang 32 volts ito, papasok yung 12, nakapaglabas siya ng 80. Pareho siyang DC. Kasi, sabi nga ni Sir Rom, LED driver tawag yan, hindi siya inverter. Kasi DC ang in, DC rin yung out. Okay. Ito, kung karoon na siya ng 80 volts nito, pwede na siyang mag-supply ng tatlong group ng backlight, series connection. Ito yung ginamit Yung mabibili yung po ng ano? Pero pwede picturean nyo po dyan. Yung backlight. Dalawa na ako. ito yung ginamit ng Sony. Mali. Ay, mali. Lalo niya. Pwedeng pasensya dyan. Ito, Sony ito. Sige, sir. Bibigyan ko. Ito yung Sino po yung nakabili? driver ng ano. Dalawa na. Yan ang pamuli. Sino pa? Wala na po. Wala na, apat lang yun. Yung katabi mo, nabigyan mo? Nabigyan ko. Ito yung kanyang driver, ito yung sa Sony. Ngayon, yung binigay ko sa inyong papel, kasama ko to. Ang labas nito, ang Sony ay meron siyang blinking code. Pag sira ang inverter niya, o kaya backlight niya, magkakaroon siya ng 6 na blink. Wala, 6 blinks. Ngayon, hindi siya aandar. Kasi ang remedyo dyan, yung pin number 31 niya, yung current protect niya, CP, lagyan niyo siya ng resistor, 13K, to ground. Tapos na. Andyan na yung TV. Pag-isigil nyo na ng 3,000, lang kayo ng piso. Wala pa. Yan sa Sony na lang. Yung sir, kasahan yung resistor. To ground. Pin number 13. Wala na pong connection tayo. Ito yung meron ng S niya. Yan yung shot. Ginagamit ng Sony. Yan yung sample nung binigay ko sa inyo, papel na dalawa kanina. Ito, resistor to ground. Ano yung unang nakalagay doon sa ano? Sa page 2. Ulit. OTG. OTG. STG. Short to ground. Ito, resistor to ground. Okay, ground. Short to ground na rin yan. Ito, solution mo ito ng 6 ng Sony. Yan ang solution na ginagawa ko. Okay. Ito yung figure 1 ko, LED. Ang figure 2 ko, CCFL. Ang CCFL, nagpasok siya ng 300 volts DC. Naglabas siya ng 1,200 AC na. Yun yung para mapailaw niya yung mga CCFL na ilaw. Ito rin yung half bridge na tinatawag natin. Yan yung madalas na ginagamit pagdating sa inverter. Ito yung sino-convert natin ng 9 to 1. Bawa, nakasukat kayo ng 150, 120. DC. Ilang volts yung pumatok? 1,200 volts. Kung nakakuha kayo ito ng 100, 1,000 yan. 1,000 yung pumatok dito. DIY. Ito, nakukuha nyo sa CRT TV. Dapat dahil
Tapos yung mga capacitor doon sa total output. Hindi pwede siya ordinary yung diet yan. Hindi. Fast recovery yan. Fast recovery. Sabi, marami ka nang kusa yung mga rulong siya. MUR. MUR. Gusto malakas. Tama. Matibay kasi mga routine. Sir, kaya ba yung sinasabi niya? MUR. Moore. Pag recovery, more, yung more for stick. Karaniwan naman, 3 amps yun na... So, at sinalin mo tayo. Ngayon, pagdating dito, Madali naman. di ba 120 o kaya 100 volts yung bigyan naman dito. Dito wala kayong nakuha. Ano ibig sabihin? Alin ang sira? Yung system mo, baka sira. Baka walang lumalabas dito. Baka sira ito. Sinusot talaga. Sigurado mo kung yung ginawa mo. Baka hindi ko sinunod din. Sabi yung mic Pag mo mo nagpipicture, bibigyan ko na ng isang kopya. ayos ba yung mic mo? Alam niyo, maaway na ko sa inyo eh. Alam ko, hindi kayo marunong mag-drawing eh. Sabi yung mic mo, sir. Sir, ano? Mic down. Mic mo eh. Nakatakin? Ba't? Pinagaya ba ito sa no? Yan, sa labas. Okay pa lang, hindi na kayo mag-drawing. Hindi na kayo. Dito sa side? Isang plasma sir, CGF lang. Ako tayo, pang-anim na araw. Plasma? Hindi pwedeng CCFL, hindi rin LED. LED. Ano yan? Gas chamber siya. Yung gas na yun, once pinasukan ng matataas na kuryente magkabilang internal niya, magkakaroon siya ng paralita. Ano sa isang bakulit? Wala siya. Hangin lang siya. Para siyang ano, Fluorescent. Fluorescent ba? Susubayan mo magkabilang side para hindi invert niya. Kapaliwan, yan ang bonus sa akin pang-anim na araw. Tuturo ko sa inyo yung plasma na hindi kasama sa LED. Lakas sa similar sa plasma. Wala na, pero madaming nakakapa. Kaya balikan. Kinakuha na. Kaya na. Ginawa ko 10 minutes na. Meron pa. 30 minutes na ulit. Sir, ready na ba kayo sa 9 wire? Baka kasi yung 4 wire pa lang, medyo alanganin kayo, tapos bibigyan ko kayo ng 9 na sakto lang. May 9 wire kang extra dyan, sir? Wala, hindi ko na kasi pang day 1 yun. Hindi, sige, okay lang. Kasi may nakakabit naman na 9 wire na. Ito po yung 9 wire natin. Okay. Ito po, kaya po tinawag yung 9 wire to. Dahil pag binilan niyo yung wire niya, siyam ang wire niya. Yun po yung dahilan ba tinawag na 9 wire. Itong conversion na to, ito ay 15 wire conversion. Dahil 9 wire siya, plus 6 wire yung ating PFC. Oh, ayaw nyo na to ha. Nilipit ko na to ha. Ano to? Wala pa budget? Bakit di ko na dali? Hindi na, pwede mo nang bayaran Sa 9 wire po natin, pwede utang. ang gagawin po natin dyan, para hindi po tayo malito. Unahin muna natin yung mga basic na wire. Sa akin po depende po sa inyo kung anong discarding gagawin nyo. Pero sa akin po, ang pinakaunang ginagawa ko dyan, yun yung medyo sensitive na kapag kayo ay nagkabaliktad, sabog na yung 9 wire nyo, sabog pa yung TV nyo. Yun yung ating feedback na galing sa error IC at something circuit. Okay, meron tayong error ng unit, wala po siyang voltage. Pag nag-on ng unit, magkakaroon siya ng voltage. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, ang pag-convert po ng ating 9 wire, kailangan meron po standby power supply para may on and off kayo dun sa ating module. So, yung white ay positive at yung brown, yun ay sa negative ng hot side. Ito na po yung dalawang yun. So, ilan na lang po yung 7? 5 na lang. Okay. Ang susunod po, yung ating yellow at yung ating red, magkasama lang po yan.
Pwede naman gawin natin na yung ating yellow ay connected sa 400 volts na galing ng power factor at yung ating red ay connected naman dun sa ating 300 volts. Pero yan po ay magkasama lang kasi isa po dyan ay isa po dyan ay reference, isa po dyan ay pinaka-power niya. So, yung ating white, yellow at saka yung red ay connected sa positive magkasama. So, ilan kayo na? 5? Ilan na lang po? Nabuwasan ng 2 ulit? 3 na lang. Okay. Kapit ngayon natin yung nag-iisa na yun ay kulay black. Ang black ay connected ulit dun sa kasama ng ground na nasa negative o ground. Yung una kong conversion yan, hindi ko na nilagay yung brown. Ang inisip ko kasi meron na naman akong black eh. Ayun pala, hindi pala siya magkasama sa circuito ng module. Magkahiwalay pala siya. So, kinabit ko na rin yung brown, so gumana siya. So, nawala na po yung black. Ilan na lang po yung natira? 2. Okay. Yung 2 natitira, na gray and blue, yan po ay pag nagkabaliktad kayo, walang masisira, pero hindi po siya gagana. Kaya yan hinuli ko eh. Pero hindi siya gagana. Okay. Yung gray, ito po yung gray, ito po, connected po yan sa isang transformer, isang terminal ng transformer na connected siya doon sa capacitor and resistor. Ito po yung gray. Kasi dalawa po kasi yung terminal ng transformer eh. Yung isang transformer po, terminal po niyan, connected naman siya doon sa in-between ng 2 transistor. Isa is sa source at yung isa naman ay sa drain. Doon naman nakakabit yung kulay blue. Okay, so ilan na lang matitira? Wala. So ganun lang siya kadali. Kung hindi kayo magkakabaliktad, at pag nagkabaliktad kayo, isa man sa mga yan, kada na hindi gumana or sumabog ng inyong module, sayang naman, sasabog din yung power supply. Yun ang kagandahan nito. Testingin natin kung gumagana talaga. Para sigurado, hindi ko lang alam kung gumagana pa ngayon to ha. Pero bihira lang ginagamit yung pala. Anyway, Marami siya, kaso bihira ako mag-convert yan sir kasi tumaas ang presyo niya. Mabot ang 700 yan eh. Kung talang power supply, 1,000, 200 na lang. Wala ka nang gagawin. Safety ka pa. Pero kung halimbawa na yung power supply mo, sabi ng rail, wala na. Yung lalo na yung mga pinag-usapan natin, yung mga LCD yung modelo, gamitan natin mo. Tulad ito, itong power supply na to, hindi na kayo basta-basta makakabili na to. Napakilo na sir lahat. Yan. Ito po ay naka-force on na. Kung nakita niyo po, meron na rin akong resistor. Yun ang problema. Wala akong mag-force on. Wala akong dalang tester pala. Alam nyo na mag-force on, ha? Pag galing kayo sa 5 volts, 1K. Pag galing kayo sa 12 volts, Ayun, tester na. 10K. 22K naman pag sa 24. Pag 3 volts ang supply, direction nyo na lang. hindi ko alam kung sasabog ko eh. Kasi tagal na nakikita ko nito, hindi ko lang. May puno na wire. Pero boss, may power extinguisher ka dito. May circuit breaker Hindi, na. meron naman fuse. Bago yung fuse sa ano ha. May circuit breaker naman dyan. Ito, check natin yung 12 volt. Huwag mo nang ganyan, cigarette ka. Okay. Dalawang. Ilang volts? Yan yung 12 natin ha. Okay, ito naman yung ating 24. Yan po. Medyo ano lang ng konti. Ayan 24. Ngayon, Teka. ito po yung ating run DC. Yung run DC natin, ito po yung May ilawan yung tester. 9.8 nga lang siya. Tapos, yung power factor po natin, output, before power factor, ang voltage po nito. Ilan ito, sir? Ito na, tester na Ilan ito, sir? tamana. 24. After power factor, ilan na? 24 din. Ba't parang pinag-type ba? Sir Lloyd, tayo mo lang yung tester. Umabot ng 390. Dapat yan, nabuti naman yan. 400 volts yan. Kita mo, hindi na gumagana ngayon. Kita, troubleshoot ko muna. Mukhang nagka-problema yung ating power factor.
or short yung ating diode. 100.5, 125. Wala, short nga yung diode nito. 325, tapos 325 din, pareha. Short yung diode. Short yung diode. Sayang, wala. Sir, para makukuha yung resistance ito, sir. Yung beat pareho. Okay. Short. Short yung diode. Tagal na kasi naka-stop. Short yung ating power pump. Pero gumagana pa rin siya. Wala nga lang increase ng voltage. Ito yung short niya, o kaya yung inyang curve, magiging curve pa rin dyan pag short yan. Yan po pa rin yan. Short yan. Pag hindi, Sir, okay na. Hindi po sir. trabaho. Okay, yan yung ating end of discussion ngayong araw na to. So, meron po kayong katanong. Sagana po yan. Actually, sir, yung mga ganyan lumang model, sir, hindi na namin nilalagyan ng power factor yan. Kasi wala namang issue yan, sir. Walang pakialam kung malakas ako sa kami-ari. Basta importante magawa yung TV. Pero yung mga bagong modelo ngayon, hindi natin ito pwedeng gawin yan. Hindi natin pwedeng i-bypass, sir. Pero ano topic natin sa Sunday? Ano, sir? Sinong tatanong? Yung nag-deliver ng pizza pie. Ano topic natin sa Sunday? Main board. Okay, ang main board po, actually, ang main board, sir, napakamura sa raon eh. Diba? Napakamura. Uy, yung kanya Meron ka lang, pero brand new, makakabili ka kayo. Pan day 3 yung sharp yun. Makakabili ka ng main board kay Tabios ng brand new, Universal. Yan, napakamura. Pero, bago po tayo magpalit ng main board, baka naman pwedeng i-repair na lang natin. Yung huling-huling repair ko ng main board, Nova na TV na 50 inches, 49 inches. Ang problema niya, normal ang picture, normal ang sound. After 30 minutes, mag-freeze yung picture, pero continuous ang sound. Isipin mo, ang trouble niya, kala mo, panel. Pero, kapag remote mo, volume, ayaw mo control, ayaw power, wala mo control doon. Buti mo saksak mo ulit, normal na naman. Ang nakuha kong problema sa kanya, yung 1.2 volt na supply ng pinaka-core ng MCU. From 1.2, dahan-dahan bumaba ng 1.19, 1.18, 1.16, hanggang pag umabot siya ng 1.12, yun yung pinaka-threshold niya. Freeze na yung TV. So, ang ginawa ko doon, ni-repair ko yung box section. Yung pag-repair po niyan, yun ang tuturo ko sa inyo sa susunod na linggo. 2,000, meron paraan yun. Magkano lang yung main board na yun. Palagay mo nang makakuha tayo ng non-smart. Palagay natin 2,000, pinakamataas 1,500 to 2,000. Ay malaking TV kasi, baka abutin tayo ng mga, Full HD nga pala yun. Baka abutin ng mga 2,000 yan o 2,500. Kung nantrata ko yun ng 3,500, ang kita ko doon, binilang ko ng main board, 1,500 lang. Eh, pinalitan ko lang siya ng back converter. Kita ko ng 3,500, buhong ng kasandaan. Ano mas maganda? Conversion, magpapalit kayo o magre-repair? At yung repair ko yun, up to now, walang problem. Bumalik sa akin nung after 2 weeks, bumalik sa akin, mag-google raw yung picture. Ang problema pala yung LVDS cable niya, hindi ko nalinis. Pag ginano mo yung LVDS cable, nag-normal. Marumi na yung LVDS cable. So, yung repair ko successful, walang problem. Maraming trouble ang main board na ibibigay namin sa inyo yung sikreto na kaysa magpalit tayo ng main board, wag lang sira yung MCU. Although ng MCU, kaya natin palitan po yan. Papalitan natin. Wag lang sira yung MCU, marirepair po natin. Mas masarap yung day 3 natin main board.